Ilang beses nagkatensyon ang mga deboto at pulis sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Ang ilan nagagawan pa ng lubid ng andas at live mula sa Bilibid Viejo Street sa Maynila. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar mo? Cheryl, Julius, 15 hours. Yan yung orihinal na plano kung gaano katagal lang dapat yung aabutin ng Traslasyon 2026. Pero sa ngayon, nasa Arlegui Street pa lamang yung mismong imahe ng Poong Jesus Nazareno at tila matatagalan pa ito bago makarating dito. Nagkatensyon ng mga deboto at mga pulis sa bahagi ng Carlos Palanca Street sa Maynila. Ang ilang deboto kasi gustong sumampa sa container van kung nasaan ang media. Ang ilan naman gustong dumaan sa maliit na puwang ng container van. Pero dahil may mga pulis, nakipagsiksikan sila. Ang isang deboto nag-alis din ng barrier. Hanggang sa may umakyat na sa container. Pero agad silang pinababa dyan dahil biglang nagsiksikan naman sa taas ng container van. Nang magbabaan, isang pulis ang biglang nanulak ng deboto. Meron pa nga siyang tinapik at tila hinamon. Agad siyang pinigilan ng nakakitang deboto. Pero ang pulis nakakunot pa rin ng noo at mukhang inis. Sa huli, napakalma naman siya. Pagdating sa Quezon Bridge, muling nagkatensyon ng mga pulis at mga deboto. Nagkasagutan ng dalawang panig. Nag-ugat ang inisan ng mag-crowd control ng mga pulis dahil daraan ang andas. Sa huli ay nagkasundo pa rin ang magkabilang panig. Sa mismong prosesyon, may mga debotong nag-aagawan ng lubid ng andas. Ang ilan niyuyugyug na yan para bumitaw ang mga nakayakap. Pero kahit hirap, hindi nagpatinag ang mga deboto. Bago nga yan, una nang nagkagulo bago pa man magsimula ang mismong prosesyon. Dahil daw yan sa hindi tamang pagpila. Kabilang sa mga naipit ang ilang bata at matatanda. Ayon sa ilang nadamay sa gulo, biglang pinutol ng mga tao ang ruta ng pila, kaya nagkatulakan at nagkaipitan. Nang magsimula naman ang traslasyon kaninang alas 4 ng madaling araw, nagkatensyon ulit. Sinubukan kasing harangan ng mga ihos ang mga deboto para hindi magsiksikan. Pero dito nagkaroon ng tulakan. Walang nagawa ang mga ihos kundi magbigay daan. Maging sa Katigbak Drive, nagkatulakan rin. Mabilis ang naging andar ng andas sa unang 2 oras, pero nagsimula na itong matagalan mula Finance Road, kung saan makailang ulit na nag-atras abante ang andas. Pasado alas 7 na nga ng umaga at nandito pa rin yung andas sa bahagi ng Finance Road. Ang target niyan lumiko dito sa may kanto at dumiretso sa Ayala Bridge. Pero nagkakaroon ng matinding pagbabagal dahil nga atras abante yung andas kanina doon sa may harap ng National Museum dahil sa sobrang dami ng mga tao na pinipilit na makatapik o makalapit man lamang doon sa lubid ng andas. Bagamat matagal yung pagdaan nila dito, nananatiling matyaga yung mga kababayan natin. Bit-bit yung kanilang mga gamit at mahigit sa lahat, bit-bit yung dasal para sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng apakan, siksikan at haba ng lakaran, para sa mga deboto, worth it daw ang paglapit sa andas. Masarap naman sa puso kasi para naman to sa Panginoon. Para sa piyesta ng Quiapo, kahit nakakapagod, sobrang hirap, masakit sa paa, masakit sa ulo, nakaka-drain, nakakaubos ng hininga. Sa haba ng panahon na experience natin, 2008 pa ako. Lahat na ng bagay na pagdaanan ko sa Nazareno. Pero lahat ng meron ako ngayon, bigay niya. Cheryl, Julius, nandito nga makikita ninyo yung mga kapatid nating deboto na matyagang naghihintay. Yung iba sa kanila umaga pa lang nandito na at dito na rin kumukuha ng konting pahinga, dito na rin nananghalian. At matyaga talaga nilang hinihintay yung pagdating ng andas. Ayon nga sa ibang mga nakausap natin kanina, willing daw silang matulog na dito at mag-spend ng magdamag para lamang makasulyap o malapitan yung mismong andas ng Poon. Iyan, ito medyo mahirap to, no? Pero sa ngayon ba, may estimate na ang ating mga otoridad kung gaano karami ang mga deboto ngayon dyan sa Poong Jesus Nazareno?
Julius, mula sa nakuha nating estimate, bandang mga alas 4 ng hapon, nasa 620,000 mahigit na yung mga deboto na nagpunta rito para sa Traslasyon 2026. Dagdag ko na rin na information, Julius, nakakuha rin tayo ng impormasyon mula sa Red Cross na mahigit 250 na katao na yung dinala sa kanilang mga first aid clinics dahil yung karamihan nahirapang huminga, may mga minor injuries at yung iba naman nagkaroon ng bleeding dahil sa matinding girian kanina sa paglapit doon sa mismong andas. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.